Okay, so now we are testing the WL Toys Caballo with the upgraded tires, upgraded motor, upgraded servo. Right off the bat, ramdam ko kagad mas malakas na yung torque. Wow! Okay, there is a lot of body rubbing. Pero parang sa extreme situations lang. Sa normal na normal na flexing, okay lang. Lambot, oh, grabe yung flex ng gulong, oh. Nasi-squish talaga eh. Kailangan ko pa rin yata bawasan ng reverse, masyado malakas pa rin. Bawasan ko, gawin kong 25% later. Pero yung slow speed niya, oh, ganda, oh. Wow. Look at the squish on that tire. Mali yung angle natin. Yun. So yeah, my counting body rub. Definitely better yung grip ng bagong tires. Mas malambot eh. Dire-diretso lang eh. Hindi ko lang kung kakasya ako. Parang pumayat to ah. Tingnan natin. Okay. Yun, kasya pa rin. Grabe yung rub, but it's not so bad na nahihirapan siyang lumiko, no? Oh, look at the flex on those tires. Kita nyo yung nagpi-flex yung gulong, oh. Naka first gear lang ako dito ah. So ito actually yung ayoko sa controller ng WL, masyadong sensitive na parang lumulundag. Masyadong malambot kasi yung trigger. Okay, tingnan natin kung kaya natin to.
job. Yan ang slow speed control ng Hobbywing. Yan o. Ganyan yung slow speed control ng Hobbywing Ron, no? Wala, durog na pala ito. Wala nang daanan dito. Nakakadaan pa kaya tayo? Nakakadaan pa rin. Puta. Okay. It's actually amazing na nagawa niyo yun, kasi hindi ko in-expect na magagawa niyo yun. Despite the fact na durog na yung tulay. Yun. Wala lang makaakyat ng rear tires eh. Wah! Okay. Nadaan sa power. Okay. Puta, ang lakas. Grabe, ang dali. Ang dali. Ang ganda ng gulong. Okay, I had difficulty last time there. Lakas. Ganda na ng torque niya. Tsaka yung slow speed control. Oh my god, ang ganda. Mas matindi ngayon mas parang sira yung truck ngayon.
So hopefully kaya niya pa rin kahit na masira yung truck ngayon. Kasi last time di niya kinaya rito eh. Parang dalawang beses yata siya nalaglag dito. Eto pero mukhang kaya niya. Yeah, kaya niya. Dito siya nalaglag last time eh. And to think may support pa last time. Ngayon talagang durog na. So obviously laking impact nung tires na mas mabigat, mas planted siya. Nakatulong yung mas pino na slow speed control nung hobby wing. Yung traction niya talagang kumakagat. Yan, naka side hill na yan ha. Tagilid na yan. Ang ganda ng gulong. Ang ganda ng pagka setup ko ng gulong. Grabe yung slow speed niya, no? Smooth na smooth. Kala nyo patay, no? Maandar yan. Pero to be honest, itong UP crawler truck, kailangan tong i-truck rehab. Masyado na siyang maraming mga eroded parts. Okay. Okay. Sumabit lang tayo ng kaunti. Oh my god, I love this car. It's so good. Hindi ko sinabi magaling ako mag-setup ha, pero gusto ko yung pagka-setup ko rito. Perfect siya. Hindi siya sobrang bigat na bumabaon siya, hindi rin siya sobrang gaan na wala siyang kapit sa mga side hills. Ganda ng traction ng gulong, ganda ng flex ng shocks. Hindi ko pa pala na aayos shocks nito ha, kung ano yung stock configuration ng shocks. Yun pa rin kasi inisip ko laruin ko muna, tignan ko kung may kung may difference, yung mga nagawa ko bago ko galawin yung shocks. Pero mukhang ngayon okay na eh. Tsaka yung bago ko nilagay na servo, yung GX servo, maganda siya ha. Kasi malakas siya, tahimik, hindi siya nagpe-fade. Ang tanong is, kailangan pa ba lagyan ng mga brass upgrades to? Parang hindi na eh. Kasi baka pag nilagyan mo masyado na mabigat. Okay na siya as is. Ako ko parang yun na sa experience ko dito. Pag may brass upgrades, in theory, mas mabigat siya, mas mababa center of gravity. Pero
Makakatulong yun sa mga climbing, sa mga side hill. Pero minsan ano din siya, downside din siya kasi pag masyado na mabigat yung kotse, mas madalas maipit sa mga bato. Mas na-shoot siya eh. Hindi siya basta-basta nakakaangat. Ganda na slow speed control na to. I like it. Ito yung mahirap na part actually ito. Kasi pag medyo magkamali ka ng linya, laglag ka dun sa kabila. Sumabit tayo. Woo! Galing. That is the power of the Hobby-Wing Fusion drag. Ayan, squish na yung tires. Ang ganda. Last time natutumba ako dito eh. Okay, a lot of the obstacles here before medyo parang nilinis nila. Pero some of them are still here. So let's try them again and see how the new changes affect it. So far okay. It's doing much better obviously than the stock configuration. Grabe, nasi-squish talaga yung mga gulong. Kaya? Tangin na, sisiw. Now we'll do the part na ginawa natin last time, yung huling-huli, yung puro bato-bato. Yun, okay. Problema, hindi ko na maalala yung mga linya yung pinagkukuha ko last time eh. Kaya hindi ko alam kung apples to apples yung comparison. I'd like to think ganun pa rin. Parang same to, diba? Mukhang same pa rin naman. Ayun, kakadaldal natin, mabot na tayo sa dulo. Diba? Diba? Wala, sisiyo. Actually, mas madali siya ngayon. Mas mabilis siya ngayon. Napansin ko. Last time, ingat na ingat ako eh. Kasi nga, alam mong mababalaho, diba? Pero ngayon, mas parang lumalabas, mas kaya niya. Obviously,
Mas maganda yung kanyang motor, mas maganda yung kanyang gulong, mas makapit. Yun, dito tayo dadaan. Yan, dito tayo. Medyo ibang ruta itong ginakuha natin. Medyo mas mahirap compared to last time. Pero obviously, since upgraded na tayo, kailangan natin i-challenge yung rig natin, di ba? Yun, no? Putang inang yun. Galing. Ingat lang ako dito, baka may ahas. Di ba? Yun, no? Yun, no? Maakyat, oh. Grabe yun, no? Kaya ba natin? Okay, lusot pa rin siya. Doon ha. Obviously, this is the hardest route I've taken sa bato-bato na to. Obviously, I'm also taking it very slow, diba? Hindi ko like sinasagasaan kasi parang why the fuck would I do that? Puta, grabe. Lakas! Okay, akit tayo dito. And this, halos palabas na tayo. Again, I'm doing this one-handed so if you're not taking a video like I am, malamang mas madali to for you guys. Yun. Palabas na siya. And we're done. Okay, just to give you guys an idea, dyan tayo galing ha. We came from there, banda dyan. Tapos umikot tayo, tapos dito tayo. Dumaan tayo pa ganun, tapos dito. So, obviously, we did the hard way out of that rock maze. And car passed it with flying colors. Kung ma-stuck siya, kaunting adjust lang sa linya, kuha agad. Yun. Yeah, smooth. Left. Yo. Oh, di ba? Okay, yan. Go. Basta stick to the wall. Okay lang yan. Ganda ng fish ng goma nito. Grabe, di ba? Sobrang gritty. Grabe, di ba?
kapit na kapit eh. Dahan-dahan lang ha. Yan, ganyan. Yung slow speed na control na yan. Ganyan slow speed na control rod. Yan yung nagbibigay sa'yo ng traction. Tapos dahan-dahan ka lang. Actually, mas maganda pa nga ginawa mo kaysa sa akin eh. Yan. Okay. Okay lang yan. O, kabig. Kabig na. Pa right. Sige. Okay lang. Dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan lang. Sige nga. Go. Dahan-dahan lang. Right nga. Right. Okay. Sige, kaya yan. Okay. Kita mo? Nagro-rotate na. Okay. Kabig ka na. Yun. Good. Up. Dahan-dahan. Okay, clear ka na. Yan. Dumukunin. Yun, ganyan. Tama yan. Yun. Kasi magsushoot siya dun eh. Sisiw ah. So, some final thoughts on the upgraded WL104020 Bronco. First, I'm super satisfied with the upgrades I made. Very cost efficient. Feeling ko lahat ng mga nilagay ko contributed to making it a better car overall. Walang mga palamuting unnecessary. Basically, just the bare minimum to make it, super capable than it already was. So, obviously, let's run down to the changes. First, the major change is the Hobbywing Fusion 1800 kV. That made a major difference because ang ganda na ng slow speed control niya. The stock motor by itself was okay. Pero ang napansin ko doon, yung slow speed niya, hindi ganun kaganda. Tapos yung torque niya, okay na, but could do better. Also yung drag brake. Maganda yung drag brake ng before, pero feeling ko pag nagdagdag ka ng weight, kagaya ng ginawa ko dahil sa tires, baka hindi na kayanin eh. Next is the servo. This GX 40 kg servo is actually very good surprisingly, ang ganda ng performance niya, yung responsiveness niya, very good. Performs slightly better than the 30 kg ng 91 mod. So this will probably be my recommendation moving onwards. So itong 40 kg servo na to, okay na siya. What else did we change here? The tires, obviously, I think the biggest difference talaga in the performance are the tires. Ang ganda ng gulong nito. Laki ng effect. Yung stock na tires, okay, pero ang problema niya, magaan siya masyado. So kapag medyo paangat o patagilid, ang nangyayari sa kanya, natutumba siya. Kasi walang bigat dito eh. Walang bigat dito. So nangyari, pag mga tagilid siya, natutumba siya agad. Pag gumaganon, gaganon siya agad. Ngayon, dahil may bigat na ito, hindi na siya basta-basta natutumba. Medyo nagre-resist na siya. Kagaya kanina sa side hill, okay siya sa side hill, hindi siya basta-basta natutumba. Actually, nung first try ko nito, nung naka-stock tires, parang 2 beses yata ako, o 3 beses ako natumba doon sa side hill. Ngayon dito, wala. Hindi siya natumba ni 1 beses. Sobrang stable niya. Yeah. I think that's the biggest difference. So there, if there is only one thing you can change in this car because if you have medyo limited yung budget ninyo, I would suggest you go with the tires. The tires are the single biggest improvement that I've noticed with this car. So, yun lang. I guess that's it, guys. I will put the links for all the upgrades I put in the description. So, you can just, click them and then buy them if you want to. If there are any questions or comments or suggestions, please feel free to put them in the comment section below. Please like and subscribe and watch out for the next vlog. Thanks. Bye-bye.